Napagtanto ni Clay na iniisip ng kardinal na sasali si Sinya sa halalan ng Diyosa. Matapos makinig sa payo ng matandang lalaki, pumunta ang nakababatang kapatid niya sa tindahan. Habang papunta roon, masayang sumigaw ang dalaga na kamangha-mangha ito dahil hindi pa siya nakakakita ng tindahan ng mahika na may ganoon kalaking pagpipilian, tunay ngang ito ang banal na kapital. Hindi niya alam kung ano ang bibilhin dahil sa dami ng pagpipilian, parang nagkakandara pa ang kanyang mga mata sa pagtingin. Gayunpaman sinabi ni Clay sa kanyang nakababatang kapatid na ang mga ito ay karaniwang paninda lamang at wala namang espesyal sa mga ito. Sinabi niya kay Senia na umakyat sila sa itaas at tingnan kung anong meron doon dahil batay sa kanyang karanasan, ang pinakamahalagang bagay ay hindi inilalagay sa harapan ng lahat. Pumayag ang dalaga at sumama sa kanyang kapatid patungo sa hagdan. Sinabi ng batang lalaki sa kanyang nakababatang kapatid na habang pataas sila ng palapag, mas tumataas din ang kalidad ng mga paninda, at kasabay nito, mas nagmamahal ang presyo. Kaya napagdesisyonan nilang dumiretso sa pinakatuktok. Gayunpaman, may nakasalubong silang dalawang lalaki sa hagdan. Isa sa kanila, isang matangkad na lalaking may maitim na buhok, ay tinatawag na Bright Swan. Malakas niyang tinanong kung saan nagmula ang probinsya nung ito at kung seryoso ba itong umakyat sa pinakamataas na palapag. Sinabi ng binata kay Clay na tila hindi niya nauunawaan kung nasaan siya. Sa likuran niya ay may isang bahagyang mas pandak na lalaki na may puting buhok. Ang pangalan niya ay Clint Swan, at mukhang kapatid niya ito. Natawa ang lalaki. Sumagot si Clay na mukhang may mga taong iniisip na mas mataas sila kaysa sa iba. Narinig ito ni Clint at nagalit siya, saka tinanong ang batang lalaki kung alam ba niya kung sino ang nasa harapan niya. Tinanong din niya kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na makipagtalo sa pamilya Swan. Sa sagot ni Clay, sinabi niyang wala siyang pakialam kung saang pamilya siya galing sa sandaling iyon. Dumating ang gwardiya ng tindahan at hiniling sa kanila na tigilan ang gulo. Pagkatapos noon humarap ang lalaki sa gwardiya at tinanong ito kung saan siya nakatingin dahil hinahayaan nilang pumasok ang kung sino-sino sa tindahan, mga taong hindi alam kung sino ang mga Swan. Inutusan ng lalaki ang gwardiya na paalisin si Clay sa tindahan. Lumapit ang gwardiya kay Clay at sinabing wala siyang karapatang bastyusan ang mga miyembro ng pamilya Swan dahil ang ama nina Ginoong Bright at Ginoong Wedge ay ang pinuno ng Legion of Guardians ng banal na kapital. Sa tugon dito, sinabi ng batang lalaki na wala siyang pakialam kung sino ang mga Swan, at dapat munang tanungin ng mga gwardiya kung sino siya bago sila kumilos. Dahil dito, nagalit ang gwardiya at iniutos sa kanyang mga tauhan na agad na paalisin ang bata sa tindahan. Sinimulan ng mga lingkod na sundin ang utos. Sinabi ng batang lalaki sa kanyang nakababatang kapatid na tila kinakailangan niyang turuan ng leksyon ang mga taong ito. Sinabi lang ni Senia sa kanyang kapatid na mag-ingat. Sa sandaling iyon, pumasok sa silid ang isang matangkad na lalaki at iniutos na itigil ang kaguluhan. Sinabi niyang ang kapayapaan at katahimikan ang nagdadala ng pera, ngunit gumawa sila ng eksena na ang ingay ay umaabot hanggang sa pinakamataas na palapag. Ang lalaking ito ay ang may-ari ng tindahang Divide Light, na nagngangalang Sean. Kila lumapit ang gwardiya sa kanyang amo at sinabing ang lahat ng kaguluhan ay dahil sa batang lalaki, sabay turo kay Clay. Nagulat ang lalaki sa kanyang narinig. Biglang ngumiti si Clay at sinabi kay Ginoong Sean sila na hindi niya tinatrato ng maayos ang kanyang mga regular na customer. Nakilala ng lalaki ang bata at laking gulat niya na si Ginoong Clay mismo ang dumating sa kanyang tindahan. Agad siyang lumapit kay Clay at sinabing hindi niya alam na bibisita ang bata sa kanyang tindahan. Dagdag pa niya, kung nalaman lamang ito ng kanyang mga impormante, siya mismo ang sasalubong kay Ginoong Clay. Sinabi ng lalaki kay Clay na sabihin lang kung may kailangan siya. Bilang tugon, sinabi ng bata na unang beses niya sa kabisera at hindi niya alam na si Ginoong San sila ang may-ari ng tindahang ito. Pagkatapos, hinarap ng lalaki ang magkapatid at tinawag silang mga hanggal, sabay sabing muntik na nilang ma-offend ang kanyang pinakamahalagang kliyente. Agad namang nag-sorry ang gwardya. Matapos iyon, sinabi ng lalaki sa magkapatid na, tulad ng sinabi niya kanina, wala talagang ganong mga gamit sa kanilang tindahan. Pagkatapos humingi siya ng paumanhin at sinabing kailangan niyang asikasuhin ang isang mahalagang bisita. Muling lumapit ang lalaki kay Ginoong Clay at inanyayahan siyang umakyat sa isang tahimik na silid sa itaas upang doon ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap.
Bilang tugon, sinabi ng bata na dahil nasa tindahang ito na rin siya, nais niyang ipakita sa kanya ng lalaki ang lahat ng pinakamagagandang bagay. Ngumiti naman ang may-ari ng tindahan at sinabing kakat-rating lang ng mahiwagang ginto at ilang mga instrumento ng liwanag, kaya ipapakita niya ang mga ito sa bata. Sa oras na iyon, galit pa rin ang magkapatid habang pinapanood ang may-ari ng tindahan na umaakyat sa itaas kasama sina Clay at ang kanyang nakababatang kapatid. Sinabi nila na hanggal ang may-ari ng tindahan dahil kakasabi lang nito na wala siyang mga instrumento ng liwanag, pero ano ang ipapakita niya ngayon kay Clay? Naisip din nila na ang babaeng kasama ni Clay ay pumunta sa kabisera upang lumahok sa seremonya ng eleksyon para sa Diyosa, at kung ibebenta ni Cyan sila ang mga sandata ng liwanag, hindi ito magiging pabor kay Lydia. Sinabi ng lalaking blonde na kailangan na nilang umalis. Gayunpaman nag-isip ang lalaki dahil parang narinig na niya ang pangalang Clay noon pa. Ilang sandali lang, sinabi niya na wala na siyang pakialam, dahil hindi kailanman natakot ang pamilya Suan sa kahit sino, at makukuha pa rin nila ang sandata ng liwanag. Sa itaas, nakita ni Zinni ang napakagagandang mga artifact. Sinabi ni Cyan sila kay Ginoong Clay na ang mga ito ay bahagi ng isang koleksyon. Pinatignan niya ang mga ito sa bata. Ang mga bagay na ito ay tinatawag na illusory gold at the langang of the King of the Light Tigers. Sinabi ng bata na talagang sulit ang pansin ng mga ito. Pinulot ni Clay ang illusory gold, na kilala rin bilang Gold of the Gods. Isa itong napakahalagang bagay sa paggawa ng mga banal na artifact. Tinanong ng bata ang may-ari ng tindahan kung magkano ang gusto niyang halaga para rito. Bilang tugon, sinabi ng lalaki na hindi niya kayang magtakda ng presyo para sa bata. Pagkatapos, inabot ni Clay ang isang artifact ng liwanag sa kanyang nakababatang kapatid at sinabing bagay ito sa kanya. Tinanong ng bata ang kanyang kapatid kung nagustuhan niya ang artifact na iyon. Isa sa mga nagbebenta ang nag-isip na mukhang inosente ang bata at dapat niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Sinabi niya kay Clay na may napakagaling siyang panlasa at nagtakda ng halagang 30 milyong gintong barya para sa illusory gold at 10 milyon para sa the langang of the king. Nagulat ang may-ari ng tindahan sa kapal ng mukha ng tindero, at nagulat din si Zinnie sa sobrang taas ng presyo. Tinanong niya ang nagbebenta kung bakit ganoon ito kamahal. Bilang sagot, sinabi ng lalaki na ito ay mura dahil walang murang artifact na karapat-dapat para sa isang dalaga. Lumingon si Clay kay Ginoo Cyan sila at sinabi na talagang alam nito kung paano kumita ng pera dahil nagde-double ang presyo ng mga artifact sa sandaling mahawakan niya ang mga ito. Bilang tugon, nagsimulang umiwas ng hindi komportable ang lalaki at sinabing si Ginoo Clay ay isang mahusay na joker at tiyak na bibigyan niya ng malaking diskwento ang bata dahil ito ang kanyang unang pagbisita sa kabisera. Sinabi ng lalaki na ang ilusyonaryong ginto ay nagkakahalaga ng 5 milyon at ang pananibik ng hari ng mga liwanag na tigre ay 2 milyong gintong barya. Nagulat ang bata sa ganoong kalaking diskwento at tinanong ang lalaki kung hindi ba malulugi ng husto si Leon dahil dito. Sinabi ng nagbebenta sa kanyang amo na malulugi sila kung ibebenta nila ang mga bagay sa ganoong presyo. Bilang tugon, labis na nagalit ang lalaki at sinabing wala talagang alam ang kanyang tauhan tungkol sa negosyo at hindi nito dapat dein si Ginoo Clay. Ipinahayag ng lalaki na simula sa araw na iyon hindi na magkakaroon ng pagtaas ng sahod ang nagbebenta at itinaboy siya palabas. Bumaba ang lalaki sa mas mababang palapag at nakasalubong ang isa sa mga kapatid na Suan. Tinanong siya ng lalaki kung ano ang nangyayari doon. Bilang tugon, sinabi ng nagbebenta na hindi niya maintindihan ang iniisip ng kanyang amo dahil ibebenta nito ang ilusyonaryong ginto at ang tabla ng hari ng mga liwanag na tigre sa presyong binili nito kay Clay. Nagalit ang lalaki. At tinanong siya ng kanyang kapatid, ano bang klaseng pananibik ang hari ng mga liwanag na tigre? Totoo bang napakalakas nito? Bilang tugon, sinabi ng lalaki na ayon kay Lydia, ang artifact na ito ay maaaring makaapekto ng malaki sa resulta ng seremonya ng halalan ng Diyosa. At 12 taon na ang nakalipas, may isang pares ng liwanag na tigre sa kabundukan na dapat sanang magkaanak ngunit isinumpa sila ng isang pangkat ng mga halimaw. Ang ama ng mga anak, ang hari ng mga liwanag na tigre, ay nagsakripisyo ng sarili at namatay kasama ng mga kaaway, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay nakaakit sa mga Diyos ng liwanag, si Term. Ngunit noong dumating si Term, patay na ang hari ng mga tigre. Sa kabutihang palad, ligtas na naisilang ng tiger ang kanyang anak. Iniabot ng tigresa ang anak kay Term at nagpa siyang sumama sa kanyang kasintahan sa kamatayan, na nag-iwan ng 2 mahiwagang core.
Naantig si Term sa pagmamahal at katapatan ng dalawang nilalang kaya't nilikha niya ang pananabik ng hari ng liwanag na tigre mula sa mga mahiwagang core. Ito ang pinagmula ng pagmamahalan ng dalawang liwanag na tigre. Pinulot ng dalaga ang artifact at sinabing ito ay napaka-touching at malungkot. Lumapit ang may-ari ng tindahan sa binatang Ginoo at sinabi na batid niyang talagang karapat-dapat itong maging may-ari nito, hindi katulad ng mga hanggal mula sa pamilya Suan. Sumagot ang binata, napakahaba ng dila mo at nagustuhan ito ng aking kapatid na babae, kaya kukunin na namin ang artifact na ito. Sinimulang pigilan ni Senia ang kanyang kapatid sinasabing hindi niya kailangang bilhin ito para sa kanya dahil napakahalaga nito bilang tugon sinabi ni Clay na huwag siyang mag-isip ng ganoon dahil hindi niya dapat isipin na hindi kayang bigyan ng kanyang kapatid ng ganoong regalo ang kanyang bunsong kapatid na babae. Bukod pa rito ibebenta ito ng may-ari ng tindahan sa kanila sa napakagandang presyo. Isinuot ng binata ang kwintas sa dalaga at sinabing nakita niyang labis siyang naantig sa kwento nito, kaya't dapat niyang ingatan ang kwintas na ito sapagkat ito ay isang simbolo ng pagmamahalan ng dalawang liwanag na tigre. Ang dalagang may mga matang punong-puno ng kaligayahan at pag-asa ang nagsabing aalagaan niya ito ng mabuti. Sa sandaling iyon, biglang pumasok sa silid ang magkapatid. Isa sa kanila ang sumigaw na si Cyan Silo ay isang hanggal dahil hindi niya ipinakita sa kanila ang mga kayamanang ito. Iminungkahi ng lalaki na minamaliit ng may-ari ng tindahan ang pamilya Suon. Bilang tugon, sinabi ng nagbebenta na mayroon ng nakatakdang mamimili, kaya wala na siyang magagawa tungkol dito. Naisip ni Clay na tuso ang may-ari ng tindahan dahil gusto niyang ipasa ang lahat ng responsibilidad sa kanya. Sinabi ng pangalawang kapatid sa binata na ibigay sa kanila ang pananabik ng hari ng liwanag na tigre. Bilang tugon, sinabi ng binata na kung gusto nilang kunin ang bagay na pag-aari niya, mas malala pa ang pamilya nila kaysa sa mga ligaw na aso. Nagalit ang lalaki at sinabing tapos na si Clay dahil ngayon ipapakita niya kung sino talaga ang may kapangyarihan sa banal na kabisera. Bilang tugon, sinabi ng binata na ito ay isang kahangahangang pagkakataon, dahil gusto rin niyang ipakita kung ano ang mangyayari kapag nakialam sila kay Clay Dragonblood. Humingi ng pakiusap ang may-ari ng tindahan kay Ginoo Clay na huwag makipaglaban sa silid na iyon, dahil may mga kayamanan doon na hindi dapat masira. Naisip ng dalaga na siguradong napakamahal ng mga kayamanang iyon. Kung masira ang mga ito, kailangang bayaran ng kanyang kapatid ang lahat. Gayunpaman, sa sandaling iyon, inilabas na ng binata ang kanyang mahiwagang baging mula sa lupa, ngunit bago pa man ito makarating sa alinman sa magkapatid, biglang napasigaw ang lalaking may kulay gintong buhok. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari at sinabing hindi siya makagalaw. Napagtanto ng pangalawang kapatid na ito ay isang ika-5 ranggo na mahika ng liwanag na tinatawag na light bonds. Naisip niya na ang dalaga ang gumawa nito. Sinabi ni Senia na ito ay mapanganib at maaari pang humantong sa mas malaking gastusin ng kanyang kapatid. Nagulat ang kanyang kapatid na ang isang maliit na babae ay nagawa ito. Sa sandaling iyon, lumapit si Clay sa lalaking iyon at sinabing hindi niya inirerekomendang mawala sa pokus sa gitna ng isang laban pagkatapos inatake ng binata ang magkapatid. Napalipad sila ng mas malayo. Sinabi ng lalaking may maitim na buhok na hinahamon niya ang binata sa isang duelo bilang tugon. Sinabi ni Clay na masyadong nakakabagot ito, pero tinanggap pa rin niya ang hamon. Dahil sa galit, sinabi ng lalaki na pagsisisihan ito ni Clay. Muli niyang ipinaalala na sila ay mula sa pamilyang Seven at tila nakalimutan na ng binata na ang kanilang ama ay ang pinuno ng Legion of Guardians of the Holy Capital. Pagkatapos nito, lumingon siya kay Sansela at sinabing siya ay magiging saksi dagdag pa ng lalaki na lalaban siya sa binata hanggang kamatayan, kaya huwag nang umasa na ililigtas pa siya. Natakot ang may-ari ng tindahan dahil inalok si Clay ng isang duelo. Tinanong niya si Ginoo Clinton kung alam niya kung sino ang kaharap niya sinabi nito na si Clay Scarlet Baron Dragonblood ang nasa harapan nila, ang taong Sam-Ire sa buong Stormwind Guard at apo ni Lena West. Sa sandaling iyon, lumingon ang pangalawang binata sa kanyang kapatid at sinabing hindi pa huli ang lahat para bawiin nila ang kanilang mga sinabi. Nagulat si Clay sa narinig at sinabing ito ay napaka-interesante, dahil sa simula, sila mismo ang nagpumilit sa duelo, ngunit ngayon sila mismo ang gustong umatras. Bilang tugon,
Sinabihan ng lalaki si Clay na huwag maging mayabang at huwag isipin na siya ay napakahusay dahil ang pamilya Suan nila ay hindi naman mas mababa sa kanya. Dagdag pa niya, may sariling mga patakaran ang Holy Capital sa pakikipagdulo, at parang mga barbaro silang makipagbuno sa kanya sa gitna ng kalsada. Sinabi rin ng pangalawang kapatid na ang paraan ng duelo ay tinutukoy ng tumawag sa kalaban, at hindi pa lang nila ito napag-iisipan. Bilang tugon, sinabi ng batang lalaki na masyadong abala ito at nagtanong kung ano ang pumipigil sa kanila na lumaban na ngayon. Biglang may tumawag kay Young Master Clay, lumingon ang bata at nakita niyang si Uncle Joe iyon. Tumakbo ang lalaki ng mabilis at hinihingal. Tinanong siya ng bata kung bakit siya tumakbo roon. Sa sagot ni Uncle Joe, sinabi niyang dumating na ang barko ni General Dar. Gusto nitong makilala ng bata ang kanyang matandang kaibigan at panoorin din ang labanan ng mga hukbo ng mga estado ng Meglin at Carter bilang paghahanda sa nalalapit na digmaan. Naisip ni Clay na makatuwiran ito pero may mga hindi pa siya natatapos na bagay. Pagkatapos, sinabi ng lalaki na magpapakita siya ng awa at palalayain ang bata sa araw na iyon. Nagalit si Clay at tinanong kung ano ang sinabi niya. Ngunit tumatakbo na palayo ang magkapatid, mabilis na tinakasan ang sitwasyon. Sumigaw sila na hindi ito matatapos doon. Dapat hintayin ng bata ang isang liham na may petsa at oras at matakot na. Dagdag pa ng pangalawang kapatid na maswerte ang bata ngayon. Pagkatapos noon tinanong ni Uncle Joe ang bata kung anong klaseng mga handgal ang dalawang iyon. Bilang sagot, sinabi ng lalaki sa kanyang tiyuhin na huwag nang mag-alala tungkol doon dahil dapat na silang umalis sa lalong madaling panahon. Ayaw ng bata na hintayin pa siya ng kanyang ama. Matapos noon, inihagis ni Clay ang isang gintong barya kay Cyan Sulaw at sinabi sa kanya na alagaan ang kanyang nakababatang kapatid na babae at pumili ng isang bagay na sulit para sa kanya. Sinimulan ng may-ari ng tindahan ang pagtupad sa kahilingan. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang bata at si Uncle Joe sa arena ng kabisera. Binati ang bata. Kasama ng kanyang ama, may isang lalaking nakatayo sa tabi niya na yakap ni Dar sa isang magiliw na paraan. Sinabi ng ama ng bata na ito ay ang kanyang matandang kaibigan mula sa akademya, si Prinsipe Sisir mula sa kaharian ng Carter, na tinatawag ding Dazzling Tiger. Kasama rin nila ang isa pang lalaking ipinakilala ni Dar bilang si General Ino. Tumawa si Sisir at lumapit sa bata. Tinanong niya kung ito nga ba ang tinatawag na Scarlet Baron. Idinagdag pa ng lalaki na narinig niya na nilimos ng bata ang kanyang kapatid habang nasa kaharian ng Carter ito. Binati ni Clay ang lalaki at tinawag siyang Uncle Sisir. Sinabi ng bata na totoong ginawa niya iyon ngunit hiniling niya sa lalaki na paniwalaan na hindi iyon walang dahilan. Bilang tugon, sinabi ng lalaki na alam niyang mabuti kung anong klaseng tao ang kanyang kapatid. Kaya hindi dapat mag-alala ang bata tungkol doon. Inanyayahan niya si Clay na maupo sa tabi niya. Binati ni Clay si Uncle Ino at sinabi niyang alam niya ang tungkol sa kanyang mga tagumpay sa militar. Sinabi rin niya na narinig niyang umangat ang lalaki mula sa pagiging alipin patungo sa pagiging general at sinabing siya ay isang tunay na huwaran. Pagkatapos, sinabi ng lalaki na mismong may-ari ng Borets ang nakakakilala sa kanyang pangalan, at isang malaking karangalan ito para sa kanya. Biglang nagalit ang ama ng bata at sinabi sa kanyang anak na si General NL ang kanyang unang tagapagturo. Sinabi niya sa anak na huwag subukang paamuin ang kanyang pagbabantay gamit ang matatamis na salita, kundi alalahanin ng mabuti ang lahat ng sinasabi ng isang tao. Dagdag pa ng ama ni Clay na tinawag niya ang kanyang anak doon upang makita at maunawaan kung ano ang isang tunay na sundalo. Sinabi ng bata na nauunawaan niya ang lahat ng ito, ngunit nagulat lang siya dahil ngayon lang dumating si Haring Carter sa kabisera, pero sasabak na siya agad sa laban at ang kanyang kalaban ay isang napakalakas na mandirigma tulad ni Meglin. Sinabi ng bata na parang hindi ito patas. Nang makita ang reaksyon ng kanyang ama, napagtanto ng bata na may nasabi siyang mali. Bilang tugon, sinabi ng ama na hindi ito tungkol sa hustisya, matagal na itong ginagawa sa loob ng daan-daang taon at naging isang tradisyon na. Labis na nagulat si Clay at tinanong ang kanyang ama kung bakit ito nangyayari. Sa sandaling iyon, nagsalita ang kapatid ni Haring Carter at sinabi niyang nakakahiya ito para sa buong kaharian, dahil sa mga patakarang ito kaya kailangang matalo ni Carter kay Meglin. Pagkatapos, sinabi ng bata na hindi ito makatarungan at tinanong kung bakit kailangang lumaban kung para lang itong pagpapadala sa mga sundalo ni Carter sa tiyak na kamatayan.
Sinabi ng lalaki na ang imperyo ng Meglin ay ilang beses na mas malakas kaysa sa kaharian ng Carter, ngunit sa loob ng maraming taon, hindi pa rin nila ito maangkin. Ang lahat ng ito ay dahil sa pagsisikap ng Iron Legion na nagbabantay sa hangganan. Ang pag-iral ng isang kahariang mahina kung ikukumpara sa Meglin na nasa ilalim mismo ng kanyang nasasakupan, ay palaging itinuring na isang insulto sa karangalan at dignidad ng imperyo. Dahil hindi makakuha ng kalamangan sa labanan, nagpasya ang Meglin na gumamit ng pang-ekonomiyang pananakot bilang pagpapakita ng kanilang pagkadismaya. Matapos ang insidente, nakaranas ng taggutom at matinding krisi sa pananalapi ang kaharian ng Carter. Upang makaligtas, ginagamit ng kaharian ng Carter ang pagkakataong ito upang matalo sa Meglin sa tuwing may laban upang kahit paano ay mapahupa ang galit nito. Labis itong ikinagalit ni Clay at sinabi niyang isang kahangalan ito. Dagdag pa niya, ang pang-ekonomiyang pananakot ay palaging may balik sa magkabilang panig. Totoo nagdurusa ang Carter dahil sa blockade ng Meglin, pero tiyak na nakararanas din ng suliranin ang Meglin dahil dito. Dagdag pa ng bata, hindi habang buhay naaasa ang Meglin sa paraang ito, kaya dapat ipakita ng kaharian ng Carter ang kanilang paninindigan at huwag hayaang palaging magpaubaya. Bilang tugon, sinabi ng general na naunawaan ni Ginoo Clay ang lahat ng mas mabuti kaysa sa kanyang kamahalan. Galit namang sinabi ng kapatid ni Carter na ang mga maharlika sa kanilang kaharian ay iniisip lamang ang pagkawala ng kanilang pera at ang mga epekto ng blockade ng Meglin, ngunit wala silang pakialam sa pangmatagalang pag-unlad ng bansa, isang bagay na lubhang kasuklam-suklam. Sinabi ng general kay Sisir na matagal na niya itong pinangangambahan, kaya siya narito ngayon upang makita ng kanyang kapatid kung paano niya haharapin ang Meglin.